Amen. God is God. All the time. Yan, parang wala naman yung mga kapatiran natin, no? So, ganun pa man ay nagpapatuloy pa rin gawain ng Diyos. Di ba mawala na yung kapatiran natin, huwag lang mawala ang pastor. Kasi pag nawalang pastor, wala na pong gawain. Magkaanap na naman. Amen po ba? Amen. Amen? Kasi pag wala pong pastor, wala pong gawain. Pero kapag may pastor ay nagpapatuloy pong gawain. Nandyan mga member o wala mang mga member, dalawa man o tatlo, ay nagpapatuloy po ang gawain. No? Kaya, so huwag po tayong mangamba na wala po sila ngayon, may linggo pa darating hanggat buhay po sila. Amen po ba? Hindi mo natin sila makasama ng linggo, susunod na linggo. Susunod na linggo, hanggat buhay pa makakasama pa natin yan. Huwag lang sila mamatay. Kasi pag namatay na, hindi na po natin makakasama yan. Dahil hindi nababangon yan. Amen? Amen? Hindi nababangon yan. Patay na eh. Ang babangon yung buhay. Kaya, huwag tayong mangamba na hindi natin sila kasama ngayon. Hanggat may pastor, may gawain. Pag wala pong pastor, wala na pong gawain. Amen? Amen. Kaya lahat po tayo tumayo at pasalamatan po natin ang Diyos sa oras po nito. Amen. Hallelujah. Tayo po yung mawig sa Panginoon. Awitin po natin yung Lift Out sa Door. Papurihan po natin ang Diyos sa buhay ng ating Lord sa atin. Muli-muli kaunti natin yung mga nandun sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba't ibang dako. Salamat sa inyo, sa inyong pagsusubaybay at sa inyong pakikinig at pakikisama sa amin sa gawain ko nito. Hallelujah.
Panginoon sa Panginoon Diyos. Narito ang iyong bayan. Salamat sa 6 na araw na pinagkaloob niyo po sa amin upang sa pamamagitan nito, Ama, ay matugunan namin ang aming pangailangan sa araw-araw. At sa araw nito, Diyos, ay araw ng aming pamamahinga upang kay aming purihin, sambahin at dakilain. At higit sa lahat ay kami ay makikinig ng iyong mga salita upang kayo maging pagkain ng aming espiritu upang patuloy na lumakas ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, O Diyos, na totoo ang iyong pangako mo sa buhay ng bansa sa amin. Kaya purihin ka, dakilain ka ng bansa sa amin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nalito'y magsaminan. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Yan. Yan. So magandang hapon, magandang umaga sa ating lahat. No? Tayo darapang ngayon sa pinaka mahalagang bagay, yung ating po pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So kung mayroon po kayong mga Bible, ay buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20. No, sa mga nanonood sa YouTube channel, ay samahan niyo po kami sa aming pakikinig ng salita ng Diyos, no, sa ibang bansa, sa Kalajisa, no, sa ating po mga kamag-anak na nakikinig din ng salita ng ating Panginoon. So sa Matthew chapter 24 verse 19 to 20. So dito ay makikita natin ang salita po ng ating Diyos. Matthew 28, no? 28 pala. Matthew 28, no? Ayan. So, Matthew 28, verse 19 to 20. No? Diyan ay sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Aking pong babasahin, sundan nyo na lang po ako. Sabi niya, kaya't habang kayo ay umahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, purihin ang salita ng Panginoon. So, dito ay meron tayong mga pag-aaralan yung tatlong bagay. Tatlong bagay na ating pang mapapag-aralan na sinabi ng ating Diyos, na sinabi ng ating Panginoon Kristo, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yan, makikita po natin dito yung tinatawag na Trinidad ng isang Diyos. No? Isang, kumbaga sa ano, ay pinakikita dito na sinasabi ng ating Panginoon Kristo na mayroong isang Diyos pero may tatlong Trinidad. No? Trinidad o tinatawag na Trinity o tatlong nabubuhay na halos magkakapantay ang kanilang kapangyarihan. Na sa katotohanan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay mahirap ipaliwanag. Mahirap ito ipaliwanag at maunawaan ng isang tao. Ang Diyos ay kangahanga at higit sa karunungan kaysa atin. Kaya nga wala tayong kakayanan na maunawaan siya ng lubusan. Itinuro ng Biblia na ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, at ang Banal na Espiritu Santo ay Diyos. Itinuro din ng Biblia na meron lamang isang Diyos. No? Meron lamang isang Diyos. Bagamat naunawaan natin ang relasyon ng tatlong persona ng Trinidad, ang bawat isa sa kabuuan ay hindi ito kayang maunawaan ng isipan ng tao. Lalong-lalo na kung hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos na itinuturo ng Biblia. So, diyan ay pinakita yung kung bakit sinabi ni Kristo na bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Kaya dapat isa-isip ng mga naniniwala sa salita ng Diyos na ang Trinidad o Trinity ay hindi ginamit sa kasulatan. Ito ay salitang ginamit ng mga teologo sa pagtatangkang ilarawan ng Diyos. At ang katotohanan, mayroon tatlong nabubuhay na kapwa walang hanggang mga persona na binubuo sa isang Diyos. Dapat unawain na hindi tinuro ng Biblia sa anumang paraan na mayroon tatlong Diyos. Amen po ba? Walang tatlong Diyos. Isa lang. Walang tatlong Diyos na itinuturo sa Biblia. Kaya walang mali sa paggamit ng salitang Trinidad, sapagkat ito'y katumbas ng salitang tatlong nabubuhay, kapwa walang hanggang mga persona sa isang Diyos. Kung problema para sa iyo ang pag-intindi sa katuruan nito, sabi nito, kung problema daw sa akin ang pag-intindi sa katuruan nito patungkol sa Trinidad, ang sabi niya, isipin mo, ang salitang lolo sa Biblia ay hindi ginamit sa Biblia. Sa kabila noon, alam natin mayroon mga lolo sa Biblia. Si Abraham ay lolo ni Jacob. Kaya huwag kang maguluhan sa salitang Trinidad. Higit na mahalaga ay ang konsepto ng salitang Trinidad ay makikita sa banal na kasulatan. So, ang salitang Trinidad o yung tatlong pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu ay makikita natin ito sa Biblia. Kaya, upang ang inyong pagalilangan ay ganap na may isang tabi, narito ang mga talata sa Biblia na tumutukoy sa pagka-Trinidad. Ang sabi sa Biblia, mayroon isang Diyos. Sabi sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 ay meron lamang iisang Diyos. Kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam natin mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin isa lamang ang Diyos. Amen. Amen. Alam natin isa lamang ang Diyos. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 20, ngunit hindi kailangan ang tagapamamagitan kung isang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. At ang Diyos ay iisa. So paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, mayroon lamang isang Diyos. Hindi pwede maging tatlo ang Diyos. Ibig sabihin, Ama, Anak, at Espiritu ay isa lamang Diyos. So doon ay na sinasabi ng banal na kasulatan, maging sa 1 Peter chapter 2 verse 5, mayroong sinasabi ng Biblia, sabagat isang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamamagitan sa atin sa Diyos. So mayroon lamang isang Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, ang Trinidad ay binubuo ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Trinidad ay binubuo ng tatlong persona sa isang Diyos. Ganito ang sinasabi sa Matthew chapter 3, verse 13 to 17, ay makikita natin dito yung tinatawag ng Trinidad. No? Ang sabi ng Biblia, sa Matthew chapter 3, verse 13 hanggang 17, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa iyo. Bakit kayo ang nagpapabautismo sa akin? Subalit, sumagot si Jesus, hayaan mo ito mangyari ngayon. Sapagat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Anong nakita doon? Ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong
kinalulugdan. So dito ay makikita natin yung tatlo. Si Jesus ay lumapit kay Juan para magpabautismo. Pagkatapos siya mabautismohan, umawag siya sa tubig, bumaba ang Espiritu ng ano? Espiritu ng Diyos. At ang sabi doon, dumapit ito sa kanya. At mayroong tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang anak na lubos kong kinalulugdan. So doon ay makikita natin yung Trinidad sa isang Diyos para yung tao. Ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Sa isang ano? Sa isang salitang Diyos. tao. Tao. Hello? Sa salitang tao. Ibig sabihin, ang body, soul, and spirit nagkaisa yan sa salitang tao. At ang tao nito ay mayroong pangalan. Tama? Kung ano yung pangalan mo, doon kayo nagkakaisa. Yung body, soul, and spirit. Kapag tinawag ko si Karing, lalapit si Karing sa akin. Si Karing naman tinawag ko. Pero ilan ang pumunta sa akin? Tatlo. Body, soul, and spirit. Sa pangalan nino, ni Karing. So dito rin ay makikita natin dito kung paano sila nagkakaisa. Kung paano sila nagkakaisa. Yung Ama, Anak at Espiritu ay makikita natin yan kung paano sila nagkakaisa. So, ang anak ay Diyos na tinawag na salita ng Diyos. Ang anak ay Diyos na tinawag na salita na nagkatawang tao na ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Na sinasabi sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So doon ay pinakikita na ang ating Panginoong Kristo, siya ay salita. At ang sabi doon, ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Ayon sa banal na kasulatan, sa John chapter 1 verse 14 hanggang 15, sabi niya, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ang katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin ang darating na kasunod ko. Higit siya kay sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa ako ipinanganak. Sabi ni Juan, bago pa ako ipinanganak, siya ay naroon na. So doon ay pinakikita kung sino si Jesus Christ. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang Diyos ay meron din body. Kung saan si Jesus, nandoon ang ano? Ama, Anak, at Espiritu. Sapagkat si Kristo yung body. Sa kanya nananahan ang Ama. Sa kanya nananahan ang Espiritu. Kaya tinawag mo si Kristo, isang lalapit sa iyo ang tatlo. Amen. Ama, Anak, at Espiritu. Ganon din tayo. Kung nasaan ang body natin, nandun ang soul and spirit natin. Amen. Hello? Kung nasaan si Kristo, nandun ang Ama, Anak, at Espiritu. Amen. Sapagkat siya yung body. Siya yung
nagkatawang tao. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi niya po ay ganito, sapagat isinilang ng isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kamakakangahanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Siya'y tatawagin, sabi ng banal na kasulatan, siya ay tatawagin kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya doon ay pinakikita ng Biblia kung sino si Jesus Christ. Na huwag tayong maguluhan doon sa Ama, Anak at Espiritu. Huwag natin sabihin tatlo ang Diyos. Iisa lamang ang Diyos. Amen? Kung baga sa iisa lamang ako. Hindi ko pwede maging tatlo. Iisa lang ako sapagat iisa lang ang body ko. Hello? At sa body nito, narito yung tatlo, body, soul, and spirit. Kung nasaan ang katawan ko, nandun ang soul and spirit ko. Amen? So, ganun si Kristo. Doon sila ay nagkakaisa. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Tatawagin sa pangalang Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel, ayon sa Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23, ay ganito ang sinasabi ng ibig sabihin ng Emmanuel. Ang sabi niya, magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa kasanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang kalugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen! Nakasama ba natin ang Diyos? Sa pamamagitan nino? Ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, ay nakasama natin ang Diyos. Kaya sabi sa banal na kasulatan, doon sa Hebrew chapter 2 verse 14 hanggang 15, ganito ang sinasabi, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao sa habang panahon na alipin ng takot sa kamatayan. Sa kapakanan ng iba, naalipin ng takot sa kamatayan, sa pakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. So doon ay sinasabi kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya tinawag na anak ng Diyos, sabagat ang tinutukoy na anak ng Diyos ay ano? Tao. Hello? Kaya na maging tao si Jesus Christ, siya ay tinawag na anak ng Diyos. Kaya mayroong Ama, Anak at Espiritu sapagkat si Kristo ay nagkatawang tao. Bagamat siya Diyos, ginamit niya ang anyong tao upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos walang laman at dugo. At ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. So kailangan niyang mamatay. Kaya kailangan niya magkatawang tao. Kaya nung siya'y magkatawang tao, siya'y tinawag na anak ng Diyos. Anak ng Diyos.
So sabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 11, ganito ang sinasabi ng Biblia. Nawa magkaroon kayo ng kaisipan katulad ni Kristo Jesus. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos. Sabi niya, kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga pangkaraniwang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. So doon ay pinakikita ng Biblia na mayroon lamang iisang Diyos. Mayroon lamang iisang Diyos. Kaya huwag natin sabihin tatlo ang ating Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Yes, 100%. Pero sa isang Diyos. At makikilala natin yan, ang Diyos, kanino? Sa pamamagitan nino ni Jesus Christ. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa John 14 verse 7 hanggang 11, ganito sinasabi ni Jesus Christ. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Hello? Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Kaya, meron nang nakakita sa Diyos. Amen? Sinabi ni Jesus yun eh. Ang sabi niya ay ganito, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Kayo mga taong nakakita kay Kristo nung panahon niya, nakakita na sa Diyos. Amen? Yung mga alagad, nakakita na sa Diyos. Kaya sabi niya, at inyong nakita, sinabi sa kanya ni Filipi, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Filipi, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Hello? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumagawa ng kanyang mga gawain. Bakit? Sapagkat yung body, ito'y tahanan lamang ng Ama at ng Espiritu. Amen? Tahanan lang to. Kaya, sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay isa. Kung naniniwala kayo sa akin, naniniwala na rin kayo sa Ama. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hindi rin kayo naniniwala sa Ama. Kung hindi nyo sinasabi, hindi nyo ko nakita. Totoo, hindi nyo nakita ang Ama. Sapagkat ang Ama ay isa. Kaya sabi niya, kung nakita nyo ako, nakita nyo na rin ang Ama. Kaya doon ay pinakikita kung sino si Jesus Christ. Kaya sa John chapter 10 verse 25 hanggang 30,
ganito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sino ding mga hindi daw naniniwala? Yung mga taong hindi kabilang sa kanyang mga tupa. Nakikinig sa akin, Ama. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. At nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa aking inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni inuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Kaya doon ang pinakikita ni Jesus Christ, tinitiyak niya na hindi tayo maagaw ni inuman. Amen? Kapag tayo naglilingkod sa Kanya. Kapag tayo naniniwala sa Kanya. Kaya ang anak ay Diyos na tinawag na salita na nagkatawang tao na ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Pangatlo, ang Espiritu Santo ay Diyos. Isa sa mga personalidad sa isang Diyos. Ang sabi naman sa Matthew chapter 3, sa binasa natin kanina, na ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi niya sa 16, nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapati at dumapo ito sa Kanya. Ano daw bumaba sa Kanya? Ang Espiritu ng Diyos. So yung Espiritu Santo ay Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, pwede kang magkasala sa anak, pwede kang magkasala sa ama, huwag ka lang magkasala sa Espiritu. Sapagkat kapag nagkasala ka sa Espiritu, hindi ka patatawarin ng Diyos. Ang sabi doon sa Matthew chapter 3, verse 20 hanggang 30, tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglalapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito'y walang hanggang kasalanan. Sinasabi ni Jesus, sapagkat sinabi ng mga tao na siya'y sinasasapian ng Espiritu. Pwede ka lang magkasala. Pwede ka magkasala sa anak. Pwede ka magkasala sa ama. Huwag ka lang magkasala saan? Sa Espiritu Santo. Dahil hindi ka niya patatawarin. Walang kapatawaran ang pagkakasala sa Espiritu Santo. Ang sabi nun sa Lucas chapter 12 verse 10, ang sabi niya, ang sinumang magkasala laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. So hindi tayo patatawarin kapag tayo lumapastangan sa Espiritu Santo. Sabagat ang Espiritu Santo ay hindi nakikita. Hindi mo ito nahihipo. Hindi mo ito nahahawakan. At ang sabi nung wala kang kapatawaran kapag nagkasala ka sa Espiritu Santo. Sabagat ang Espiritu Santo nito ay yung Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang Espiritu ay Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, sa John 14 verse 16 hanggang 17, sabi ni Jesus Christ, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang pagtagapagtanggol na maging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na di matanggap ng salibutan, sabagat siya hindi nakikita
di nakikilala ng silibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kaya ang Espiritu Santo ay nasa atin ngayon. Amen. Nasa atin ngayon. Siya yung ating tagapagtanggol. Hindi siya nakikita ng pangkaraniwang tao. Nakikita siya ng masasamang espiritu. Kaya kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, ang masasamang espiritu natatakot sa iyo yan. Dahil nakikita nila yung Espiritu Santo sa loob ng katawan mo. Amen! Natatakot siya yan. Naalala ko yung mga demon possessed kapag nakikita nila ako, sabi niya, ayaw ko sa iyo, mainit ka, at kilala kita, alam mo kung sino ka. Alam ko. Pero hindi ko siya kilala, pero kilala niya ako, alam mo sino ka. Sino ako? Sabi niya, born again ka. O born again ako. Kilala nila na born again ako eh. Dahil ang ibig sabihin ng born again, muling nabuhay ang iyong espiritu. Amen! At nananana sa iyo ang espiritu ng Diyos. Dahil kapag hindi nakita ang pagiging born again nyo, patay ang espiritu mo, kaysa sabihin sa inyo ng Diablo, sino ka? Hindi kita kilala. Si Cristo kilala ko. Si Pablo kilala ko. Sino ka? Bakit? Patay pa ang iyong espiritu. Kaya kapag buhay ng espiritu mo, nasa iyo na ang Espiritu Santo, kilala ka ng mga Diablo kung sino ba. Ang tawag sa iyo ay born again. Kaya sabi ng albularyo, ikaw, magpapalayas niya? Kaninang umaga pa ako, hanggang ngayon, alas 4 na, hindi pa rin lumalayas. Alam mo ba kung ilan na nandyan? Sabi niya, 7 espiritu yan, kaya hindi ko kaya yan. Ikaw kaya mo? Sabi sa akin, kaya mo? Siyempre kaya ko. Manood ka. Pagpasok ko, sabi sa akin ng babae, ayaw ko sa'yo. Bakit? Mainit ka eh. At kilala kita. Bakit? Sino ba ako? Kilala kita. Born again ka. Born again pala ako. Sabi niya, ayaw ko sa'yo. Mainit ka eh. Mapapasok ako. Kung mapapasok, umalis ka. Lumalayas ang masamang espiritu. Natatakot. Why? Sabagat meron tayong Espiritu Santo. Nananahan sila sa atin. Amen! Sabi niya, siya'y nananahan sa inyo. Hindi siya nakikilala na sa libutan at hindi siya nakikita. Siya'y nananahan sa atin. Kaya sabi niya sa John 14 verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama, kanino? Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya ang Espiritu Santo na nasa atin, yung Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ng Jesus. At sabi niya sa Romans chapter 12, verse 11, verse 8 hanggang 11, sabi niya, at ang nabubuhay ayon sa hiling ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen! Nanatili daw sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, yung Espiritu Santo na nasa atin ngayon mula nung ikaw ay mabautismuhan. Sabay di pinagkakalog lamang ang Espiritu Santo sa mga tao na bautismuhan kay Kristo Jesus. Ang sabi ng Apostol Pedro, pagsisinitag na ng iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang ipagkalob sa inyo ang Espiritu Santo na itinangako ng Diyos para sa inyo. Hello? Kaya na itinagkalob sa inyo ang Espiritu Santo? Nung nabautismuhan ka sa pangalan ni Kristo at ang hawakan mo na ito, kasama mo ang Espiritu Santo kahit saan ka naroon. Yan ang tatak ng pagkahirang sa atin. Kaya pag-alis natin dito sa mundo, ang Espiritu Santo, ang siyang token natin, ang tatak natin para makapasok tayo doon sa langit.
Amen! Kapag wala siya yan, hindi ka makakapasok sa langit. Sapagkat yan ang pinakatukin po natin. Pinaka-passport mo yan. Kung baga sa singihan, yan ang pinaka-ticket mo. Kapag wala kang ticket, hindi ka makakapasok sa singihan. Ganon ang Espiritu Santo. Sabi doon sa Romans chapter 8, verse 14 hanggang 17, ang lahat ng tinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawin mga alipin, namumuhay sa takot, sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang gawin mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo tagapagmana ng Diyos. Kasama ng tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama rin niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya doon ay makikita natin na yung Ama, Anak, at Espiritu Santo, nagkakaisa po ito sa sa isang pangalan. Na ang pangalan ay Hesus Kristo. Kaya hindi po tatlo ang Diyos natin. Iisa lamang ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus Christ, hingin niyo ang lahat ng bagay sa pangalan ko. Humingi kayo. Sabagat ang bawat humingi, sabagat ipagkakaloob sa inyo. Ang sabi sa verse chapter 4, verse 13, na nalalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya'y namana sa atin, sabagat tinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Espiritu nino? Espiritu ng Diyos. Kaya, hindi po basta-basta. Kaya, bawat miyembro ng Trinidad, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo, nagkakaisa po yan sa isang pangalan, na ang pangalan ay Hesus Kristo. Sa pangalan ni Jesus Christ. Wala na po ibang pangalan na ipinagkaloob ng Diyos sa mundo nito. Ang sabi ni Jesus Christ, na parito ako sa mundo sa pangalan ng aking Ama. At ang pangalan nito, na Jesus, dito natin mapapatunayan na ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo ay nagkakaisa sa pangalan. Ang sabi sa John 17, dito po magtatapos. John 17 verse 1 to 1. Ang sabi niya, pagkasabi ni Jesus ng mga salitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Pangaralan mo ang iyong anak upang parangalan kaniya. Sapagat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa akin. Binigay mo sa anak. Ito, ang buhay na walang hanggan, ang makilala kaniya, ang isa at tunay na Diyos, at ang makilala si Kristo na iyong sinugo. Ininigay ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatian taglay ko sa piling mo bago palikain ang daigdig. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at binigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniwala silang ikaw nga ang nagsugod sa akin. Idinadalangin ko hindi ang salibutan ito. Ang dinadalangin ko kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo
at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwan ko na ang salibutan. Ang salibutan ito. Ngunit sila'y nasa salibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. Upang kung paano ikaw at ako ay iisa. Gayon din naman, sila'y magiging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong naghahanap ng kanilang kapamakan upang matupad ang kasulatan. Sabi niya, anong dala ni Jesus Christ? Ang pangalan nino ng Ama. Pangalan, ibinigay kanino? Kay Jesus. Ang sabi ng Biblia, pangalanan mo siyang Jesus, sapagat siya ang magliligtas ng kanyang bayan. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagat sa silo ng langit ang kanyang pangalan lamang, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So dito'y makikita natin, mayroon lamang iisang Diyos. Sa pangalan nino ni Jesus Christ. Ang Ama, Anak, at Espiritu, nagkakaisa po yan sa isang pangalan. Ng pangalan ay Yesu Kristo. So purihin po ang salita ng ating Panginoon. Bago tayo ay tumayo, pasalamatan po natin ang Diyos. Ikaw ang aking kalakasan. Gagala ka na tulihan, dumating man ang problema, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre, dumako na po tayo sa pagbibigay ng ating, ito po ay para sa tahanan ng ating Panginoon. Magbigay ng
ayon sa inyong kalooban. Siyempre, tutawagin ko ang ating brother na si Brother Jill. Ano? Ano? Ito po ang sabi ng Panginoon sa ikalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. At ang